magandang araw mga kaparts, at meron tayong isang follower na nagtatanong sa akin about dito. So yung disc brake ko, wag nyo nang pansinin yung tornilyo, bali kinabit ko lang siya pansamantala, dalawa lang nilagay ko kasi may gusto lang akong ipakita dun sa ating follower, kasi para matulungan natin. Kasi ang question niya sa akin, kailangan niya daw bang magpalit ng hub, kasi yung kanya daw yung rim niya, halimbawa ito, yung rayos daw halos dumikit na dun sa preno, bali dito yan yung sinasabi niya. So ibig sabihin na dun na gabuhok na yung, pag umiikot yung niya, halos natatamaan daw dito yung preno, yun ang ibig niya sabihin. So kailangan daw bang palitan yung hub niya o yung rim set? So ayan, yan ang sasagutin natin, no. Unang una parts, no, hindi mo kailangan magpalit ng rim set. At ang sabi ko nung una, ang sagot ko sa kanya ay kailangang i-align. So hindi ko siya maintindihan doon sa message at mahirap ipaliwanag. So nung sinabi kong kailangang i-align, akala ko ang problema niya dito. So mga kaparts, no, pag ang rim set ninyo kinabit na ninyo dito sa tinidor, ayan, kinabit nyo na dyan. Tapos pag tingin nyo dito sa taas, no, sa may tinidor, ayan, dito sa gitna niya, at hindi yan nakagitna, halimbawa dito mas malapit yung rim dito, kailangan talaga i-align yan. So hihilahin ninyo papunta rito sa kabila para gumit na itong rim, yan, para gumit na siya. So ayan, so yun yung una kong advice sa kanya. Kaya lang nung nag-message ulit, halos dumikit na raw yung rayos doon sa kanyang preno. Ibig sabihin align siya, pero yung rayos ay tumatama na doon sa brake. So ayan, yan ang possible dyan, no. Maraming pwede natin gawin dyan, no, option. So ito ang una nating gagawin. Yan, ang una po nating gagawin, ayan, silipin nyo yung, ito po yung disc, no. Ito disc, ito yung caliper. Silipin nyo po yung ilalim kung nakasentro yung disc doon sa caliper. Ngayon, kung ang caliper ninyo ay nakadikit na dito yung disc, dikit na dikit dito sa kabila at malawak ang space dito, ayan, nakikita nyo yung space, pwede nyo i-adjust yung caliper patras. So ang gagawin nyo lang, itong tornilyo na to, luluwagan nyo yan, tapos iuusod ninyo yung caliper patras para lumayo po siya dito sa set natin na spokes or rayos. Yan, para hindi siya dikit na dikit. So yun po yung mga problema yung pwede natin magawa dyan, no. Ayan po yung butas ng caliper, pakita ko dito sa isa, no. Ayan, no, mahaba po ang butas ng caliper. So ang purpose niyan para umusod-usod siyang ganon, para ma-adjust ninyo. At sa pag-adjust din ng preno yan, pag nagkakabit na kayo ng preno, di ba? Halimbawa, i-fix niyo na yung preno, ilalagay niyo muna yung cable, tapos i-press niyo to dito. Halimbawa, kung may cable na yan, pag pinrainin mo yan, kakagat yan na ganon. Yan. Tapos kanya niyo hihigpitan yung mga tornilyo na yan. So ganon din po sa pag-adjust nito. Kung baka malawak doon, possible na pwede nyong gawin, iusod nyo yung caliper papunta po rito. Iusod nyo lang ng konti, kasi konting-konti lang naman ang mga allowance nyan eh. So yun po yung una nating pwedeng magawa. So titingnan natin yun, sisilipin natin. Ngayon kung nakadikit naman na at wala na kayong pag-uusuran, ito po yung pwede nating gawin na pangalawa option. Ang pangalawa na pwede natin gawin kung hindi na natin pwedeng iusod dyan, syempre para lumayo itong rayos dito sa caliper, kailangan natin mag-spacer dito sa side na to, doon kung saan siya dumidikit, diba? Sa preno ka nagkakaproblema, maglalagay ka ng spacer dito sa hub. Yan, itong skewer, diba, nakita nyo yung dulo na dumidikit. So lalagyan nyo ng spacer yung dulo nun na sakto lang yung kapal, para pag nilagay nyo at kinabit mo sa tinidor yan, uusod yan, lalayo yan dito, lalayo po yan dito. Pag nag-spacer kayo dito, siyempre ang tendency yan, ilalagay nyo yung tinidor, so bubuka yan pag ganon. Itong disc, ang tendency yan lalayo, at ang tendency ng rayo, siyempre pag lumayo yan papunta rito at naglagay ka ng spacer na konti,
kakawang na po yan dito sa caliper, lalayo na yung rayos. So yun po yung pangalawang pwede nyong gawin dyan para lumayo siya dito sa preno. Pero yung sa ano nyo, sa problema nyo, tingin ko dito lang po yung adjustment nyan, dito yung luluwagan lang, tapos i-atras nyo po dun ng konti, tapos sigpitan nyo na. Ngayon kung halimbawa nailayo nyo na, sumasayad yung preno, ayan, sumasayad yung preno dun sa disc, meron po kasing option yan dito sa gilid. Ayan, nakita nyo yun, yung ali na yan, yan sa gilid, ina-adjust po yan. Pagka halimbawa sumasayad yung disc, pwede nyong i-atras, pwede nyong i-abante. Ayan, pakita natin yung function po nung ali na yan, ha. Ito mga kaparts, no, kumuha tayo ng isang kaparehas nya, ayan, para ma-demo ko yung sinasabi kong ina-adjust na allen dun sa loob. Ayan po yung disc, ayan, dito po yung disc nilalagay, ito yung preno, ito yung kumakapit sa disc, yan, nag-iipit siya yung pula na yan. So ayan po, itong allen na to, may purpose po yan, may atras abante yan. Makikita nyo yan, i-atras ko, ha, iikutin ko po pa atras. Makikita nyo yung, tingnan nyo yung pinakang brake pad nya, atras po yan, iikutin ko. Napansin nyo, ayan, lumulubog yung, ayan, yung brake pad, nakita nyo lumubog siya. Itutulak ko mga kaparts, ayan, nakikita nyo umaawang siya. Diba, lumilitaw siya. So yan din po yung isang na-adjust kapag nagkakaproblema kayo sa mga ganyan na yan. Minsan walang preno. Yan po kasi pag nakalubog na yan, lubog na lubog yan, kahit anong piga nyo yan, hindi yan magpipreno kasi nga nakalubog to. Ako, mga kaparts, ayan, nakita nyo lumilitaw yung kabila. Ayan. So kapag malayo to, hindi yan pipreno, malayo yan kasi i-adjust nyo yan dyan. Yun, baka pong sinasabi ko mga kaparts na ginagawa namin yung common lang, ha, yung napakasimpleng ginagawa namin pagka gano'n ang problema ninyo, halos nakadikit na yung rayos dun sa caliper. Ito po yung sinasabi kong sa hub, yung spacer, di ba? Lalagyan ng spacer dito sa dulo nito. So ngayon, tatansyahin nyo rin naman yung matitira dun sa, papatong kasi yan dun sa ano, itong dulo na to. Yan, papatong yan dun sa fork. So dapat hindi sobrang liit niyan kasi baka lumapsot naman na ganun, delikado. So ito yung sinasabi kong ganitong spacer lang. Itong kapal na to, malaking bagay na po yan dun sa magiging solusyon dun sa problemang sinasabi ninyo na halos sumayad na yung spokes dun sa caliper. Yan po ay nilalagay lang namin dito, ayan. So ayan, tapos ilalagay na namin sa tinidor yan. So ang tendency niyan, pag nilagay nyo sa tinidor, papatong ito sa tinidor. Ngayon yung itong portion na to, syempre tutulak yan pa abante, palayo dun sa caliper. Ayan, so yun lang po, isang ano natin, pang-apat na solution. At ang pang-5 po ay ito. Pansinin niyo po yung madalas na ginagawa ko po ito, hindi po ako nag-spacer, no. Pagka ganitong problema, ang ginagawa ko po dyan, ito, pansinin niyo tong tornilyo na to. Kaya lang, dapat kailangan may gamit kayo kung kailangan na ganitong solusyon at hindi pwede yung mabilisan. Itong tornilyo po na to ay mas malapad dyan o mas makapal. Ayan, mas makapal siya. Babalik rin natin. Ayan, kaysa dito sa kabila. Ayan, ayan, mas manipis, o yung kapal nito mas manipis kaysa ron sa kabila. Ayan, doon sa kabila. So ang ginagawa ko po dyan, kinakalas ko to, tapos kinakalas ko rin po itong kabila. Ayan, ayan, to, pagpapalitin ko po silang dalawa. Ayan, so yung manipis mapupunta dito sa kabila, yung makapal na tornilyo mapupunta doon sa kabila. So ganun pa rin po ang mangyayari noon. Balancing pa rin doon sa sinasabi nating problema. Suggestion ko po, no, pag mga ganun, ito po yung mas pinakamagandang gawin ninyo. Tatanggalin niyo yung tornilyo, pagpapalitin niyo po yun, kaysa mag-spacer kasi kayo. Kasi pag nag-spacer kayo, siyempre mababawasan yung
tibay doon sa port kasi papatong yan doon sa port. Ayan. At ito po yung isang napakadalas na nagiging problema po dyan. Baka po yung hub ninyo is thread type, no? Thread type katulad dito, hindi siya cassette type. Madalas po pag mga newbie at nag-ayos ng bike, kinakalas nila yan kasi thread type po kasi yan eh. Pagbalik, ang nangyayari po, baliktad ang pagkakalagay. Ganyan po. Ayan. Ang nangyayari po, itong disc, ayan, pansinin nyo, itong adapter nasa labas. Itong disc nasa loob. So, mangyayari yan, sasayad talaga yan dito. So, yan po ay napaka-basic na problema at minsan talaga, at ako duman din po dyan, ay hindi ko rin po nalaman yan. Nangyari din po sa akin yan. So, dapat ganyan po yan. Silipin ninyo yung disc ninyo, yung adapter dapat nasa loob ng hub. Wala sa labas. Ang nasa labas yung tornilyo po. So, yan po yung isa sa number 1 at napakarami nagkakamali po sa ganyan. So, tingnan nyo rin po yan. Baka yan lang din yung problema ninyo. So, ayan. Hanggang dyan na lang ang video ko. Sana nakatulong ako at nasolusyonan ko po yung problema ninyo. At yan, kung nagustuhan nyo po yung video ko, paki-like and share na lang po yung aking video. Andyan po yung link sa baba. Andito na rin po sa screen ipa-flash ko. Thank you!